Ako si Katrina Manalo. Kat para sa karamihan, 22 taong gulang. At noong nakaraang linggo, nakatayo ako sa loob ng isang bodega sa Marcos Highway, nakatitig sa mga pangalan ng aking mga anak na nakapinta sa pader. Isang investigador ang nakatayo sa tabi ko. Amoy bagong pintura at baby powder ang buong silid. May isang crib na ginawa para sa kambal, isang rocking chair, isang aparador na puno ng damit ng sanggol na may mga price tag pa, at isang maliit na lampshade na hugis tupa. May nagpinta ng mga ulap sa likurang pader at sa ilalim ng mga ulap, sa maingat at magagarbong letra, ay dalawang pangalan ang mga pangalan ng aking mga anak. Mga pangalang hindi ko pa inaanunsyo kahit kanino. Sa isang folding table malapit sa pinto, ay may nakapatong na salansan ng mga ninakaw kong sulat at bill na nakatali ng rubber band. Tinanong ako ng investigador kung pamilyar ba ako sa penmanship na nasa pader. Pamilyar na pamilyar. Iyon ang sandaling bumigay ang mga tuhod ko. Pero heto ang hindi nila alam. Ang babaeng bumuo sa kwartong ito ay 9 na buwang nag-eensayo para palitan ako. At paano napunta ang isang baby nursery sa isang inuupahang bodega sa Marcos Highway? Ang sagot ay nagsimula sa isang baby shower noong Pebrero, sa mismong araw na dinampot ng ate ko ang kutsilyo para sa cake. Welcome back sa Kwentong Kalmado, kung saan ang mga tahimik na tao ay nagsasalita na rin sa wakas tungkol sa mga kwentong sanay binaon na lang ng kanilang mga pamilya. Kung nasabihan ka na, ikaw na ang magparaya para sa kapayapaan habang ang iba ay nagpapakabida, para sa iyo ang kwentong ito. Mag-iwan ng comment sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe. Bago mangyari ang lahat ng ito, isa lang akong pediatric nurse sa Marikina, nagtatrabaho ng 3 12-hour shifts kada linggo sa Marian General Hospital. 8 taon na ako sa ward. Gusto ko ang night shift. Ang tahimik na tunog ng mga monitor at kung paano kumakalma ang isang natatakot na bata kapag umupo ka sa tabi niya imbes na tumayo sa harapan niya. Isang gawi ang maagang natututunan ng mga nurse. At nagliligtas ito ng buhay. Nire-record namin ang lahat. Oras, 12, reaksyon, pirma. Kung walang nakasulat, walang nangyari. Tandaan nyo yan dahil magagamit yan mamaya. Ang asawa kong si Tristan ay may maliit na negosyo ng aircon repair at installation. Siya yung tipong titingnan ang freon ng aircon nyo habang nakikikain ng hapunan at hindi tatanggap ng kahit isang kusing. Nagkita kami noong inayos niya ang aircon sa Pedia Ward isang mainit na araw ng Hulyo. At inaya niya akong lumabas habang nasa parking lot, basang-basa ng pawis ang uniforme niya, yakap ang clipboard niya na parang kalasag. Bumili kami ng isang simpleng bahay na bato sa Lilac Street, 4 na taon na ang nakalipas. Walang bongga. Kami mismo ang nagpintura sa bawat kwarto at gumawa si Tristan ng papag sa bakuran mula sa nabiling kahoy na mali ang kasamang pako, isang bagay na binabanggit niya pa rin hanggang ngayon. Sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ito para maintindihan ninyo kung anong meron ako at kung ano ang inisip ng ate ko na ninakaw ko mula sa kanya. Pinaghirapan ko ang buhay ko, bawat shift. Scholarship, student loan, double shifts, isang second-hand na kotse na tinapingan lang ang side mirror hanggang sa 28 ako. Walang nag-abot sa akin ng kahit ano. Mahalaga rin ang detalyeng ito dahil sa loob ng 32 taon, ibang kwento ang ipinagkalat ng pamilya ko tungkol sa akin na madali lang daw ang lahat para kay Kat, na si Kat ang matatag, na hindi kailangan ni Kat ng tulong. Pakinggan mo at parang papuri. Pero kung susuriin, isa itong mabigat na responsibilidad. At sa pamilya namin, iisa lang ang laging pasyente at hindi kailanman naging ako yon. Ang pangalan niya ay Melissa. 3 taon ang tanda niya sa akin. At noong 10 taon ako, alam ko na ang batas sa loob ng bahay. Simple lang ang patakaran. Anumang araw yan ni Melissa. Ang 10th birthday party ko ay nakansela isang oras bago dumating ang mga bisita dahil biglang namilipit si Melissa sa sakit ng tiyan habang sumisigaw sa sahig ng kusina. Dinala siya ni Mama sa ER habang tahimik na tinawagan ni Papa ang mga magulang ng mga bisita. Walang nakita ang mga doktor. Pagdating ng alas 7 ng gabi, nakaupo na si Melissa de Cuatro sa harap ng TV, kumakain ng birthday cake ko, at wala nang sakit na nararamdaman. At hinaplos ni Mama ang buhok ko at sinabing, mas kailangan niya tayo kesa sa'yo, Kat. Dati, akala ko ang linyang yon ay pagmamahal. Inabot ako ng 20 taon para marinig kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Nangyari ito noong choir concert ko, noong graduation ko, noong wedding rehearsal ko, bigla ang pagkahilo, migraine,
Mga krisis na laging sakto sa oras na parang naka-schedule na tren. Hindi na pagsasabihan si Melissa. At hindi siya kailanman naging mali. Sensitibo daw siya. Mahina ang resistensya. May pinagdadaanan. Pinatakbo ng nanay kong si Mama Lourdes ang pamilya namin na parang isang stage manager na iisa lang ang bida at hindi papayag ang bida na may ibang umagaw sa ilaw niya. Isa pa tungkol kay Melissa at gusto kong itago niyo ang detalyeng ito para mamaya. Ayaw na ayaw niyang hinahawakan siya. Walang yakap, walang akbay, walang tapik sa balikat. Biro nga sa pamilya, tratuhin mo si Melissa na parang pusa. Hayaan mong siya ang lumapit sa'yo. Kahit sa sarili niyang kasal, sila ni Benjo ay sumayaw nang may isang dangkal na pagitan habang pumapalakpak ang lahat. Kaya noong baby shower, walang nakapansin na walang ni isang bisita ang humaplos sa tiyan niya sa loob ng ilang buwan. Hindi mo hinahawakan si Melissa. Hinahangaan mo siya mula sa malayo, parang isang display sa museo, na eksaktong paano siya pinalaki ng nanay ko. Hindi ko sinasabi ito para mainis kayo sa isang batang sumakit ang tiyan. Sinasabi ko ito dahil 30 taon ng ganoong pagpapalaki ang nagbunga ng isang tanong na walang sino man sa pamilya namin ang sumubok itanong. Ano ang mangyayari sa bida kapag may ibang taong may magandang balita? Nalaman namin ang sagot 6 na taon na ang nakalipas nang bumigay ang puso ni Papa sa driveway habang nakabukas pa ang hose ng tubig sa kamay niya. 58 siya noon. Si Ricardo Manalo ay isang tahimik na lalaki na mahilig magkumpuni ng mga gamit at walang hinihinging kapalit. At buong buhay ko, sinubukan kong maging katulad niya. Sa burol, humagulgol ng sobra si Melissa kaya kinailangan siyang alalayan palabas ng simbahan at pinanood siya ng lahat habang umaalis kasama si Mama. Iyon ang huling beses na nakita sila ng mga tao sa lamay ng tatay ko. Ako ang naiwan. Kinamayan ko ang bawat nakikiramay ng mag-isa. 26 ako noon. Pagkatapos, nawala si Melissa ng 3 buwan. Nagluluksa sa sarili niyang paraan, sabi ni Mama. Habang inasikaso ko ang pag-cancel sa mga subscription ni Papa, pag-file ng life insurance, pagbenta ng owner-type jeep niya, at pagsama sa nanay ko tuwing linggo, habang iniiyakan niya ang paboritong mantel sa hapagkainan. Isang linggo, hinawakan ni Mama ang kamay ko at sinabing, "Ikaw ang matatag, Kat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Dinala-dala ko ang linyang yon, na parang medalya sa loob ng ilang taon, bago ko naintindihan na isa pala itong kadena. Ang matatag ay hindi kinakamusta. Ang matatag ang binibigyan ng mga aasikasuhin. Ang matatag ang naghihintay. At gusto kong maging tapat sa inyo dahil kasalanan ko rin to. Gusto ko yung pakiramdam na kailangan ako. Matapos mamatay ni Papa, ang pag-alalay kay Mama ang naging pangalawa kong trabaho. At buong puso ko itong ginampanan linggo-linggo. Yan ang kahinaan ko. Hindi naman sa madali akong magtiwala, hindi ako kailanman nagtiwala kay Melissa. Kundi, naniwala ako na responsibilidad kong alagaan si Mama. Protektahan siya, at huwag hayaang gumuho ang mundo niya. Kailanman ay hindi pumasok sa isip ko na tanungin kung anong ginagawa ng nanay ko sa lahat ng impormasyong ibinibigay ko sa kanya. Dapat pala inisip ko yon, dahil isang gabi ng Agosto, sa parehong hapag at parehong mantel na yon, ibinigay ko sa kanya ang nag-iisang sekreto na hindi ko pwedeng matalo. Nagsimula kaming subukang magka-baby ni Tristan nang nampunta ako, walang nangyari. 1 taon na walang nangyari, sumunod ang mga test, tapos ang mga salitang unexplained at diminished mga salitang medikal na ang ibig sabihin ay hindi namin alam at pasensya na. Sumubok kami ng 2 round ng IUI na nagkakahalaga ng 250,000 milyong-milyong mula sa ipon namin para sana ipaayos ang bubong. Parehong pumalya. Nurse ako. Alam ko ang porsyento. Pero ang pag-alam sa numero ay hindi nakakatulong sa'yo kapag umiiyak ka sa banyo ng 2:00 ng madaling araw at hindi ito nakakatulong kapag naglalakad ka sa baby section sa mall. Itinago namin ito. Isang pribadong laban sa loob ng 2 taon, maliban sa isang pagkakataon, isang gabi ng Agosto sa hapagkainan ni Mama. Nakita niya akong umiiyak habang nanonood ng commercial ng diaper at bumigay ako. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga test, ang 2 palpak na IUI, ang pera, ang lahat-lahat. Hinawakan niya ang kamay ko at sumumpang mananatili iyon sa aming 2. Sinabi ko ito sa eksaktong 1 tao lang sa buong mundo. Tandaan ninyo ang detalyeng ito, kahit sariling kapatid ni Tristan. Hindi niya sinabihan. Hindi kami nahihiya. Pinoprotektahan lang namin ang isang marupok na pag-asa
na parang posporong tinatakpan mo laban sa hangin. At sasabihin ko ito ng prangka dahil hindi ito laging sinasabi ng mga babaeng tulad ko. Ang pagkabaog ay hindi isang kapintasan at hindi ito isang patimpala. Isa itong pagdadalamhati na nakasulat sa kalendaryo mo. Bawat buwan ay may due date para sa batang hindi naman nabuo. Natututo kang ngumiti kapag may ibang nag-anunsyo ng pagbubuntis, pilit na nakatikom ang mga ngipin, at gumagaling ka rito. At naiinis ka na ang galing-galing mo rito. Pagsapit ng Agosto na iyon, sobrang galing ko na rito. Kaya nang sumapit ang Setyembre at umilaw ang cellphone ko mula sa isang group chat galing kay mama, naka-ALL caps, may mga pink at blue na puso, Sunday lunch, may sasabihin si Melissa. Inilapag ko ang phone ko nang nakataob sa counter, pinunasan ng mga hugasin, at nag-ensayo ng ngiti ko sa madilim na bintana ng kusina. Alam ko na kung ano ang balita. Palagi namang mauuna ang balita niya. Inanunsyo ni Melissa ang pagbubuntis niya noong linggong iyon ng Setyembre, na parang may inilulunsad na bagong produkto. Tumayo siya sa kabisera, tinapik ang baso, at inilabas ang isang naka-frame na ultrasound na parang tseke sa loto. 12 weeks na raw, at manganganak sa huling linggo ng Marso. At heto ang totoo, ang buong katotohanan. Naging masaya ako para sa kanya ng buong puso. Ano man ang idinulot sa amin ng 30 taong nakalipas, ang bata ay bata, at pinanood ko ang ate kong magningning, inisip na, baka palambutin siya nito, baka maayos nito ang lahat. Umiyak si mama at gumawa ng bagong group chat ng gabing iyon na pinangalan ng Baby Watch, at sa sumunod na 2 buwan, iyon lang ang tanging pinag-uusapan ng pamilya namin. Nag-resign si Melissa sa trabaho niya sa mall para mag-focus sa pagbubuntis. Hinahatid siya ni mama sa mga check-up o iyon ang sabi niya. Bawat paglilihi, may litrato. Bawat pagsakit ng likod, may nobela sa chat. Nilalagyan ko ng thumbs up ang lahat ng yon mula sa break room ng ospital ng hating gabi at hindi ako kailanman nagreklamo. At gusto kong malinaw yan sa record. Ang tanging taong hindi nagniningning ay ang asawa niyang si Benjo. Ang bayaw kong ito ay isang malaking tahimik na lalaki na nagbebenta ng insurance at tumatawa sa sariling biro bago pa man ang punchline. Pero noong taglagas na iyon, nawala ang tawa niya. Nakaupo siya sa hapagkainan na may malalaking itim sa ilalim ng mata, hinihiwa ng maliliit ang pagkain niya, at laging huli ng kalahating segundo ang ngiti. Nang tanungin ko siya noong Oktubre kung nakakatulog ba siya, sabi niya, sobrang busy lang sa trabaho. Walang insurance agent ang nagiging sobrang busy tuwing Oktubre. Napansin ko iyon, tulad ng pagkapansin mo. Sa isang kotseng mali ang pagkakaparada sa kalsada. Makikita mo. Pero magpapatuloy ka lang sa paglalakad. May sarili akong buhay na tumatakbo sa likod ng lahat ng ito. At bago mag-Nobyembre, ang sarili kong buhay ay tahimik ding nagbago sa pinakamagandang paraan. Pero tandaan niyo si Benjo, sa lahat ng tao sa hapagkainan na nagpapasa ng kanin at nagtotoast para sa hinaharap, siya lang ang kaisa-isang hindi umaarte. Sa pagtatapos ng Oktubre, tumahimik ang Baby Watch. Hindi namatay, kundi naging piling-pili. Nawala ang mga araw-araw na litrato at pinalitan ng maiikling text mula kay mama. Nagpapahinga si Melissa. Gusto ng doktor na mag-bed rest siya. Respetuhin sana natin ang privacy niya. Bawal muna ang bisita. Hindi umattend si Melissa ng Pasko at Bagong Taon. Nagpadala na lang si mama ng handa sa bahay nila at ibinalitang maganda naman ang kalagayan niya, pagod lang. May isa pang nagbago na walang gustong pumansin. Ang kapatid ko, na hindi naman talaga mahilig yumakap, ay tuluyan ng hindi nagpalapit kahit kanino. Dumating siya sa isang pananghalian namin noong unang linggo ng Disyembre, nakabalot sa isang napakalaking jacket, umupo sa dulo ng mesa, at umalis bago pa ilabas ang dessert. Hindi ko ito binigyan ng mali siya noon. Bakit ko gagawin yon? Policy ko na sa buhay na huwag masyadong titigan si Melissa. Parang pag-iwas sa direktang pagtingin sa araw. Tsaka, nang mismong linggong yon, umikot din ang mundo ko. Galing ako sa night shift noong isang maulap na Martes ng Disyembre. At dahil nakagawian na kahit wala namang pag-asa, kumuha ako ng pregnancy test mula sa kahon sa ilalim ng lababo. Ang value pack ng kabiguan, sabi nga ni Tristan, dahil libre lang naman ang mapait na biro. Inilapag ko yon sa gilid ng lababo at nagsimulang magsipilyo. Tapos, natigil ako sa pagsisipilyo. 2 linya. Matapos ang 2 taon, 2 malinaw at nakakabinging pink na linya, naglakad ako papuntang kusina na hawak ang test stick na parang ibon,
At pagtingin sa akin ni Tristan, napaupo na lang siya sa malamig na sahig sa tabi ng lababo. At naiwan kami roon sa malamig na tiles, tumatawa at umiiyak habang lumalamig ang kape niya sa ibabaw ng mesa. Napagpasyahan namin bago pa man kami tumayo. Walang makakaalam hanggang sa matapos ang mapanganib na first trimester. Ang 2 taon ng pagkabigo ay magtuturo sa iyo ng ganoong pag-iingat. May mga pagbubuntis kaming nawala na hanggang test stick lang umabot, kaya hindi namin ibibigay ang balitang ito sa mundo hanggat hindi pa ito sapat ang kapit. Walang makakaalam. At nagawa naman namin yon ng ilang sandali. Ang ultrasound noong kalagitnaan ng Enero ang pinakamagandang alaala na meron ako. Tumahimik ang sonographer, kiniling ang ulo, at inikot ang screen papunta sa amin. 2 tibok, kambal. Gumawa si Tristan ng tunog na hindi ko pa narinig kailanman sa isang lalaki. Parang pinaghalong sinok at haleluya. Babae daw, nalaman namin kalaunan. 2 babae. Parang nakalutang ako sa mga shift ko sa ospital sa loob ng 1 linggo. At pagkatapos, ginawa ko ang tawag na gagawin ko ang lahat, mabawi ko lang sana. Intindihin niyo sana ang pag-iisip ko. 61 na si Mama, biyuda, at 6 na taon akong naging sandalan niya. 5 linggo na lang bago ang baby shower ni Melissa. At alam ko, gaya ng pag-alam mo sa ugali ng sarili mong pamilya, na kapag nalaman ni Mama sa huli na itinago ko ito sa kanya ng ilang buwan, sa akin ang bagsak ng galit niya sa susunod na dekada. Kaya tinawagan ko siya isang Huwebes ng gabi noong Enero. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kambal. Sinabi ko ang mga pangalan na napili namin, Helena at Hazel, dahil nagtanong siya. At dahil ang pagsambit nito kay Mama ay parang pagpapakilala ko sa kanya sa mga apo niya. Tapos malinaw kong sinabi, ng 2 beses, Ma, sa atin lang to. Walang makakaalam hanggang matapos ang baby shower ni Mel. Araw niya muna. Seryoso ako. Tumahimik siya ng 3 segundo. Mabilis lang ang 3 segundo. Pero napakahabang oras nito kapag kabisado mo ang ugali ng kausap mo. At nang batiin niya ako, huli ito ng kalahating kumpas, parang ang ngiti ni Benjo. Siyempre naman, anak, sabi niya. Siyempre, araw yon ni Melissa. Ibinaba ko ang telepono na gumaan ang pakiramdam. Nagawa ko na ang tama, ang dapat, ang papel ng matatag. Na-manage ko na ang emosyon ng lahat at naprotektahan ang araw ng lahat habang sa kabilang dako ng lungsod. Alam ko na ngayon, nakaupo si Mama sa madilim na kusina, hawak ang sikreto ko sa isang kamay, at ang mas mabigat pang sikreto sa kabila. Ginanap ang baby shower noong 2 Sabado ng Pebrero sa bahay ni Mama. 30 bisita, pink at gold na lobo, 2-tier na cake mula sa sikat na bake shop na may laso sa kutsilyo, at isang tarpaulin sa sala na may nakasulat na, Welcome, baby. Nakaupo si Melissa sa isang puting silya na parang reyna, 34 weeks preggy, nagbubukas ng mga regalo suot ang malaking jacket niya, at nakaupo ako sa gilid, pinoprotektahan ang sarili kong 14-pound week na sikreto sa ilalim ng maluwag kong blusa. Dahil kambal, mabilis lumaki ang tiyan ko, kaya maingat na ako kung paano tumayo. Kumuha ako ng juice. Nagsulat ako kung kanino galing ang bawat regalo, dahil syempre, trabaho ko yon. Malinaw sa lahat na araw niya iyon, at ayos lang sa akin yon. Tapos, nagsimula ang toast. Tumayo si Mama, itinaas ang baso, nagsalita ng ilang magagandang linya tungkol sa himala at bagong kabanata. Tapos, lumagpas ang paningin niya kay Melissa at tumama sa akin. Pinanood ko itong mangyari in slow motion, ang mga salitang lumalabas sa bibig niya bago pa may makapigil sa kanya. At malapit na ring magkaroon ang pamilyang ito ng mas marami pang biyaya dahil buntis din si Kat ng kambal. Ang buong sala ay tumahimik na parang namatay ang lahat ng usapan ng sabay-sabay. 30 mukha ang lumingon sa akin. May isang tita na pumalakpak pa ng 2 beses bago niya na-realize na mali ang timpla ng sitwasyon. At tumayo si Melissa mula sa silya ng walang imik, naglakad papunta sa lamesa ng cake at dinampot ang kutsilyo. Humarap siya na hawak ito at itinutok. Itinutok niya sa tiyan ko, sa mga kamay kong automatikong napahawak doon bilang proteksyon at sumigaw siya. Araw ko to. Mas natakot ako sa sumunod na lumabas sa bibig niya kaysa sa mismong sigaw niya. Iniharang ko ang mga palad ko at sinabing, Ate, ibaba mo yan. Huminahon ka. At lumapit ang ate ko. Halos pabulong na ang boses nang sabihin niyang, ninakaw mo ang buhay ko at ang mga anak ko. Mga anak, plural.
Naalala ko ang salitang, yon na bumaon sa isip ko. Niyakap ni Tita Carmen si Melissa sa balikat at inilayo, at bumagsak ang kutsilyo sa cake, nasira ang ibabang bahagi nito. Habang si Mama ay nakatayong tuod, nakataas pa rin ang baso, habang ang mga kaibigan niya sa simbahan ay nakatitig na lang sa mga plastic cups nila. Hindi ako sumigaw. Pinanatili kong kalmado ang mukha ko. Kinuha ko ang bag ko at ang asawa ko, at naglakad kami palabas ng bahay ni Mama sa gitna ng katahimikan na kayang hiwain ng mismong kutsilyong inihagis niya. Sa loob ng sasakyan, nakahawak lang si Tristan sa manibela, hindi binubuhay ang makina. Kat, mabagal niyang sabi. Narinig mo ba yung sinabi niya? Mga anak. Wala pa tayong pinagsasabihan ni isang tao na dalawa ang anak natin. Wala ni isa sa amin ang nagsalita pa uwi. Walang ligtas na salitang pwedeng sabihin. Hayaan niyong tumigil muna ako rito dahil ramdam kong may mga hindi naniniwala sa akin. Ang may magtutok ng kutsilyo sa baby shower ay parang eksena sa teleserye. Nakatayo ako doon at halos hindi rin ako makapaniwala. Pero hindi ang kutsilyo ang nakakatakot na bahagi. Ang nakakatakot ay nang malaman ko kung gaano katagal na niya itong hinahasa. Kung minaliit mo na ang isang kamag-anak na naiinggit sa'yo, i-comment mo sa ibaba. At tapusin nyo to. Dahil mas malala ang kwento ng bodega kaysa sa iniisip nyo. Mag-subscribe para hindi nyo ma-miss kung paano ito magtatapos. Siguro iniisip nyo na ang pagtutok ng patalim sa buntis mong kapatid sa harap ng 30 saksi ay magkakaroon ng parusa. Hindi nyo kilala ang pamilya ko. Tumunog ang phone ko ng alas 7 ng umaga kinabukasan. At si Mama yon. At nagkamali akong umasa. Akala ko tumawag siya para kamustahin ako kung okay lang ako. Hindi pala. Nasa maselang kalagayan ang ate mo ngayon, sabi ni Mama, sa parehong kalmadong boses na ginagamit niya buong buhay ko. Mali ang tiyempo ng pag-anunsyo na yon, Kat. Dapat nakikita mo yan. Ipinaalala ko sa kanya na siya ang nag-anunsyo, hindi ako. Katahimikan. Lalabas at lalabas din naman yon. Ang punto ko, nabigla si Melissa, at kailangan kong, wag mo na itong palakihin. Palakihin. Kutsilyong nakatutok sa tiyan ko sa mismong party niya. At ang trabaho ko, ang papel ko ay ang magpigil at magintindi. Nakatayo ako sa kusina habang nakikinig sa nanay kong nakikipagnegosasyon para sa taong nagbanta sa buhay ng sarili niyang mga apo at may isang bahagi ng pagkatao ko na naging sobrang kalmado at linaw. Parang lagnat na biglang bumaba. Ma, sabi ko, tinutukan niya ng kutsilyo ang tiyan ko. At sinabi ni Mama, hinding-hindi ko makakalimutan to. Hanggang mamatay ako. Kutsilyo lang yon ng cake, Kat. Araw niya yon. Ayan na. Ang batas ng pamilya, malinaw na sinabi sa wakas. Sa kabilang linya papunta sa matatag na anak. Sinabi kong kailangan ko nang maghanda papasok sa trabaho. Wala naman akong pasok. Umupo ako sa mesa sa kusina kung saan iniwan ni Tristan ang kape niya at ginawa ko ang bagay na itinuro sa akin ng 8 taong pagiging nurse tuwing nagkakagulo sa ospital. Kumuha ako ng notebook, isinulat ang petsa sa taas at nagsimulang mag-record. Pebrero 9. Party. Kutsilyo. Eksaktong sinabi, mga saksi. Pebrero 10. 7:02 a.m. Tawag sa telepono. Eksaktong sinabi. Kung walang nakasulat, walang nangyari. Sige. Mula ngayon, lahat isusulat ko. Tumawag si Tita Carmen noong Miyerkules. Si Carmen ay nakababatang kapatid ni Mama. Isang retiradong guro na diretsyong magsalita at walang preno. Siya, yung umagaw kay Melissa noong baby shower. 2 linya ng pangungumusta at sumuko rin siya. Kat, anak, may sasabihin ako sa'yo at kailangan mong umupo. Yung gulo noong Sabado ay hindi biglaan. Ayon kay Tita Carmen, simula pa noong huling linggo ng Enero. Ilang linggo bago ang shower, tinatawagan na ni Melissa ang mga kamag-anak, ang mga kaibigan ni Mama sa simbahan, at kinukwento sa lahat na nagkukunwari lang daw akong baog para kaawaan at nang makuha na ng pagbubuntis niya ang atensyon ng pamilya, bigla-bigla at saktong-sakto ay inanunsyo kong buntis din ako ng kambal pa dahil gusto ko raw laging nananalo, sabi niya. Buong buhay mo raw naiinggit ka sa kanya, sabi ni Tita Carmen. Planado daw ang lahat, parang nagtalumpati. Anak, pinagkakalat na niya sa mga tao ang tungkol sa kambal mo. Bago pa itaas ng nanay mo ang baso niya, nagpasalamat ako kay Tita Carmen. Isinulat ko ang lahat. Tapos naupo ako sa tahimik kong kusina at pinagtahi ang 2 imposibleng detalye. Ang problema ko sa pagbubuntis, sinabi sa isang tao lang noong Agosto.
Ang kambal ko, sinabi sa isang tao lang noong huling linggo ng Enero. Alam ni Melissa ang parehong sikreto, at nalaman niya ito ng sapat na kaaga para gumawa ng paninira bago pa ang baby shower. Hindi biglaan ang nangyari sa kutsilyo. Opening night yon ng matagal ng rehearsal. Kaya naiwan akong may isang tanong na halos hindi ko matanggap. Dalawa lang kaming tao sa kusinang iyon noong Agosto, at ang isa roon ay ako. Tinitigan ko ang pangungusap na yon sa notebook ko ng matagal. Tapos isinulat ko sa ilalim gamit ang maliit na letra ang pinakamaluwag na teoryang pwede kong isipin. Nadulas si mama. Nadudulas ang mga nanay. Sinalungguhitan ko yon. Nang 2 beses, umaasa na magkakatotoo yon dahil sinalungguhitan ko. Ang Facebook post ay lumabas 11 araw matapos ang shower. Litrato ni Melissa. Sinadyang sirain ang maskara para mukhang kawawa. Nakapatong ang isang kamay sa tiyan niya. At 3 paragraph na kabisado ko hanggang ngayon. Isinulat niya na ang baby shower niya raw ay sinira at na-hijack ng isang kamag-anak na hindi man lang siya mapagbigyan ng kahit isang araw para maging bida. Isinulat niya na inatake raw siya sa salita habang kabuwanan niya at kinailangan pa siyang protektahan ng mga kamag-anak. Hindi niya ginamit ang pangalan ko. Hindi na kailangan. 200 comments ang dumami roon parang amag. Mga prayer emojis, broken hearts. May mga taong kailangan ng atensyon para makahinga. Stay strong, mama. Ang pinsan kong si Danica, na naturuan ko pang mag-drive, ay nag-comment ng sad face. Pagsapit ng weekend, in-unfriend na ako ng 2 matandang tiyahin ko, at isang ale sa simbahan ni mama ang pinigilan ako sa palengke. Tiningnan ang lumalaki kong tiyan, at umiling ng mabagal na parang nakakita ng aksidente sa kalsada. Gusto kong sabihin sa inyo ang totoo, kung ano ang epekto nito sa isang tao. Dahil nakakahiya ang katotohanan. Hating gabi, buntis, at galit na galit, nakaupo ako sa sofa ko at nag-type ng reply. 4 na paragraph. Nandoon ang mga petsa, ang mga saksi, ang kutsilyo. Nasa ibabaw na ng post button ang hinlalaki ko nang mag-vibrate ang phone ko. Ang charge nurse namin, tinatanong kung pwede ba akong pumasok sa linggo. At tiningnan ko ang mga sarili kong salita na umiilaw sa madilim na sala. At narinig ko ang isip kong sinabing sobrang linaw. Kung ipopost mo to, kasali ka na sa laro niya. Ang tanging premyo sa laro niya ay atensyon. At ang tanging paraan para manalo ay ang huwag ng sumali sa palabas niya. Dinilit ko ang reply. Gumawa na lang ako ng folder sa laptop ko, pinangalanan ng petsa, at ini-screenshot ko ang lahat. Ang post niya, bawat comment, yung mga nag-unfriend. Lahat, ang ebidensya ay hindi sumisigaw. Ang ebidensya ay walang pakialam sa likes. Gumagawa si Melissa ng audience. Sige, gagawa ako ng record. Dumating ang Marso, kasama ng mga maliliit na panggugulo na madaling ideni. Nagpadala ng bulaklak sa pinto ko. White lilies, yung pangpatay na may card na in loving memory at walang pangalan. Cash on delivery, COD, ng mga diaper na hindi ko naman in order. Una sa 6 na deliveries, kung saan kinailangan kong tumayo sa gate at magpaliwanag sa naguguluhang rider na wala akong ino-order. Tapos nagsimula ang mga tawag sa ospital. Tinawag ako ng secretary ng ward namin. Isang gabi, may isang babae na 2 beses tumawag, nagtatanong kung anong shift daw ni Nurse Manalo. Nagpapakilalang kaibigan ng pamilya, at may plano raw na surprise. Hindi kami nagbibigay ng schedule syempre. Binabaan lang niya ng telepono. Inilagay ko ang bawat insidente sa notebook. Petsa, oras, ano ang nangyari, sinong saksi. At nang basahin ko yon habang nakabreak ako sa ospital, lumitaw ang pattern. Dumating ang mga bulaklak pangpatay sa araw ng 16th week check-up ko. Dumating ang unang fake delivery noong araw na nagpa-blood test ako. Ang tawag sa ospital ay tumapat sa mismong hapon na tumawag ang OB ko para i-reschedule ang 20th week ultrasound ko. Bawat atake ay tumatapat sa isang mahalagang araw ng pagbubuntis ko. Mga araw na walang ibang nakakaalam kundi ang sarili kong kalendaryo at ang medical file ko. Nakaupo ako sa break room, nasa lap ko ang notebook, umiinom ng malamig na kape, at isinulat ko ang isang pangungusap sa kaikinahon ng ballpen. Parang hawak niya ang kalendaryo ko. Gustong sumugod ni Tristan sa bahay nila para kumprontahin siya. Pinigilan ko siya at sasabihin ko sa inyo kung bakit. Komprontasyon ang mismong imbitasyon na ipinapadala niya. Bawat panggugulo ay parang doorbell na pinipindot niya. Naghihintay na lumabas akong galit sa pampublikong lugar at naka-video para magkatotoo ang kwentong binuo niya sa isip ng mga tao.
Hindi ako sasagot, pero nagsimula akong magtanong ng mas nakakatakot na tanong sa gilid ng notebook ko. Hindi bakit niya ginagawa ito, kundi paano niya nalaman. Nakuha ko ang sagot noong huling Biyernes ng Marso sa waiting room ng Rivera Women's Clinic sa araw ng nareschedule kong 20-week ultrasound. Nag-check-in ako, naupo, kumuha ng magazine, at nandoon siya. Si Melissa, nakaupo sa kabilang side ng waiting room, suot ang paborito niyang malaking jacket, magkadahop ang mga kamay sa umbok ng tiyan niya. Pinapanood ako ng may pilit ng ngiti na parang ipinag-reserve pa niya ako ng upuan. Ang oras ng check-up ko ay nasa 3 lugar lang sa mundo. Sa phone ko, sa phone ni Tristan, at sa chart ko. Maliit talaga ang mundo. Sabi niyang sinadyang ilakas para marinig ng buong kwarto. Hindi ako nag-iskandalo. Nakatingin ang bawat buntis sa waiting room. At isang instinto ang nagsabi sa akin na ang mismong audience na yan ang pakay niya, na bukas sa kwento niya. Ako na naman ang praning na gumawa ng eksena sa clinic. Imbes na sumagot, naglakad ako papunta sa front desk at tahimik na nagtanong ng 3 bagay. Nurse sa receptionist, may tumawag ba rito tungkol sa schedule ko? Pwede bang lagyan ng privacy flag ang chart ko? Pwede bang i-check kung may ibang nag-login sa patient portal account ko maliban sa akin? Nag-type ang receptionist, kumunot ang noo, nag-type uli. Wala pong nakalog na tawag. Naka-flag na po ang chart nyo. At opo, kayo lang po ang nag-login sa portal ninyo. Nang gabing iyon, pinalitan ko pa rin ang lahat ng password ko, inon ang lahat ng alert, at isinulat ang buong eksena habang nagbabasa si Tristan sa likod ko nang pilit na pinipigilan ang galit. Heto ang gusto kong maintindihan ninyo. Hindi ko ito binaliwala. Nakita ko ang red flag. Gumawa ako ng aksyon ng mismong araw na yon na katulad ng gagawin ng kahit sinong maingat na tao. Tiningnan ako sa mata ng mismong sistema at sinabing ligtas ang account ko. Nang mahanap nila ang butas makalipas ang ilang buwan, lumabas na ito ay nasa isang lugar kung saan walang epekto ang pagpapalit ko ng password. Isang pinto na naiwan kong nakabukas 6 na taon na ang nakalipas at inakala kong matagal nang nakasara. Aabot tayo diyan. Wala man lang appointment si Melissa. Nang araw na yon, kinumpirma ng desk. Nandoon lang siya dahil alam niyang nandoon ako. Noong unang linggo ng Abril, nakipagkita si Melissa sa neutral ground sa isang kapihan sa Maginhawa Street. Kaming dalawa lang daw, para maayos ang gulo. Sumipot ako labag sa gusto ni Tristan dahil sa isang rason. Ang notebook ko ay may blankong column na nakapangalan, side niya. At ako, yung tipong tao na gusto laging may laman ang mga column. Sa loob ng 10 minuto, nakakita ako ng isang pelikula na pang MMFF, luha sa tamang timing, nanginginig na kamay na nakahawak sa tiyan. Ang lala kasi ng hormones ko ngayon. Kat, alam mong hindi kita sasaktan. Pinunasan niya ang mga mata niya gamit ang tissue at nakita ko siyang pasimpleng tumingin sa gilid kung nakatingin ba yung magjowa sa kabilang table. Tapos dumating ang pivot, parang biglang pagpapalit ng kanta. Pero kailangan mo ring intindihin kung ano ang hitsura noong nag-anunsyo ng kambal sa shower ko. Buong buhay mong tanggap na second best ka lang. Naiintindihan kong ito sana ang moment mo. Pero dapat araw ko yon, araw ko. Palaging parehong salita, kasing kinis ng batong ilog. At nandoon ang totoong pakay, ang totoong rason ng kape at luha. Kaya naisip ko, para sa ikakatahimik ng pamilya, baka pwede kang mag-post sa Facebook. Linawin mo lang na isa itong malaking misunderstanding at nagsisisi ka kung paano nagkagulo. Pumayag na rin si Mama. Sobrang laking bagay noon para sa kanya. Ayan na nga. Isang pampublikong pag-amin na sinulat ng mismong ng api, kinunsinti ng nanay ko, at ipapublish sa pangalan ko. Tiningnan ko ang ate ko ng matagal, at sinabi ko, hindi Mel, hindi ko gagawin yon. At pinanood kong mamatay ang luha niya. Hindi unti-unting nawala, kundi biglang isinara na parang gripo. Ang natira na lang sa pagtingin niya sa akin ay walang emosyon, malamig, at mas matanda pa sa aming dalawa. Tumayo ako. Naglagay ng pera sa mesa para sa 2 kape at naglakad palabas. Ang gripong yon ang hindi ko makalimutan habang nagmamaneho pa uwi. Hindi mo napepeke ang ganoong klaseng pag-iyak. Ang luha ang maskara. Ang tuyong mata ang totoong ate ko. Katapusan ng Marso dapat manganganak si Melissa. Lumipas ang araw, walang balita, at aaminin ko, nakakapanibago ang katahimikan. Pero madaling kainin ng trabaho sa ospital ang atensyon mo
at hinayaan kong lamunin ako nito. Tapos, noong ikalawang linggo ng Abril, pinatawag ni Mama ang pamilya para sa isang healing dinner. Bago pa man kami makakain, tumayo siya, humawak sa sandalan ng upuan, at inanunsyong umiiyak na nawala ang baby ni Melissa. Stillborn, sabi niya, 36 weeks. Nangyari daw ito ng pribado at disente, at kailangan ni Melissa ng pagmamahal ngayon, hindi ng mga tanong. Ang naging tunog ng hapag ay tunog ng isang pamilyang bumagsakan ng mundo. Umiyak ang matandang tita ko sa serilyeta niya. Tumakbo si Danica sa banyo, at naiwan akong nakaupo doon habang nakahawak sa tiyan ko, nagluluksa para sa ate ko. Totoo yon. Nagluksa ako ng pisikal dahil anuman ang ginawa niya sa akin noong Pebrero. Kailanman ay hindi ko hihilingin sa kanya ito kahit 1,000 taon pa. Kinuha ko ang phone ko para i-text si Benjo para makiramay. At doon nagsimulang hindi magkatugma-tugma ang mga detalye. Walang pinangalan ng ospital. At kilala ko ang bawat delivery ward sa buong Metro Manila at Rizal. Walang punerarya, walang burol, walang sementeryo, walang petsa. Ayaw ni Melissa ng burol. Masisira ang katinoan niya. Hindi sinagot ni Benjo ang text ko, o kahit kanino. Nalaman ko na lang na umuwi raw muna siya sa kapatid niya para magluksa gaya ng mga lalaki. Isang pangungusap na walang katuturan, at ang utos na walang tanong ay nangangahulugang walang tanong. Nang maingat na nagtanong si Danica kung ano ang pangalan ng baby, tiningnan lang siya ng masama ni Mama. Tiningnan lang siya, kaya humingi ng tawad si Danica. Nagmaneho ako pa uwi ng gabing iyon, na ang lungkot ko ay unti-unting nagiging isang bagay na hindi ko mapangalanan at ayokong pangalanan. Sa notebook ko, isinulat ko ang mga totoong nangyari, huminto ng matagal ang ballpen ko sa ere bago ko idinagdag. Walang ospital, walang pangalan, walang Benjo. Isinara ko ang notebook. May mga pinto na hindi ka pa handang buksan, kahit na sariling kamay mo na ang nagsulat ng address. Nire-arrange ng kalungkutan ang sitwasyon sa pamilya, at bawat pyesa ay gumalaw palapit sa akin. Sa isang iglap, nakalimutan ang baby shower, nakalimutan ang kutsilyo, at may bagong istoryang bumalot sa amin. Nawala lahat kay Melissa. Nasa kay Kat ang lahat, kaya dapat lang na bumawi ang mga mabubuting tao. Sinabi mismo ni Mama yan ng malakas noong Sunday dinner noong Mayo, habang nilalagyan niya ng gulay ang plato ko na parang inuobliga ako. Ang mga anak mo na lang ang natitira sa kanya, Kat. Hayaan mong maging bahagi siya ng pagbubuntis na ito. Makakatulong ito para gumaling siya. Sa loob lang ng 1 linggo, dumating ang mga request. Puro ipinapadaan kay Mama. Bawat isa, mas matindi sa nauna. Gusto raw sumama ni Melissa sa anatomy scan mo. Dapat nasa loob daw ng delivery room si Melissa. Nanay na rin daw siya sa puso niya. Gusto ni Melissa na maging ninang. At noong isang Martes sa telepono, ito ang nagpabingi sa akin. May magagandang naisip si Melissa na mga pangalan. Pwede ka namang mag-compromise, anak. 2 naman yan. Iko-compromise ang pangalan ng sarili kong mga anak. Si Tristan, na 3 buwan kong pinipigilan, ay tuluyan ng sumabog sa hapagkainan na yon. Tumayo siya, at sinabi ang unang matigas na pangungusap na ibinato niya sa nanay ko tungkol sa kutsilyo at sa paghingi ng tawad na hindi kailanman nangyari bago siya lumabas papunta sa sasakyan. Ako naman, ginawa ko yon nang mas tahimik dahil katahimikan ng wika ko. Tiningnan ko ang nanay ko at sinabing, "Hindi, Ma. Sa lahat ng yan, hindi." Isang salita lang, pero parang nagpaputok ako ng baril sa loob ng simbahan. Napaatras talaga siya mula sa mesa. Hindi ko pa to nasabi sa kanya kailanman sa loob ng 32 taon. Pakiramdam ko, naging unang salita ito ng isang lengguwaheng dapat natutunan ko pa noong bata ako. Makalipas ang 2 araw, pabalang na sinabi ni Mama sa tawag na narinig daw niyang maganda ang naging resulta ng 26-week check-up ko. Wala akong sinabihang kahit sino tungkol sa check-up na yon. Wala. Noong unang linggo ng Hunyo, inutusan ako ni Mama na ayusin ang mga lumang gamit ni Papa para i-donate sa simbahan isang trabahong 6 na taon na niyang ipinapagawa sa akin at hindi ko naging problema dahil ang 1 oras na makasama ang mga lumang polo ni Papa ay parang pagsisimba na rin para sa akin. Nasa guest room closet ang mga kahon, nasa ibaba ang kay Papa, nasa itaas ang kay Mama, mga photo album, ribbon, at yung lumang lata ng Danisa butter cookies kung saan niya tinatago ang mga greeting cards. Hindi ako nangingialam.
Naipit lang ang lata sa kahon na kailangan kong hilahin. At pagkahila ko, bumukas ang takip at nagkalat ang mga birthday cards sa carpet. Lumuhod ako para pulutin ang mga ito. Napangiti sa mga luma hanggang sa napahinto ako. Sa gitna ng isang get well card at newsletter ng parokya ay may isang nakatuping bond paper. At sa gilid ng tupi, nakita ko ang hugis ng isang ultrasound image. Binuksan ko yon. Akin yon. Ang 20-week anatomy scan ko. Yung ginawa noong huling Biyernes ng Marso. Nandoon ang logo ng Rivera Women's Clinic sa itaas. Ang patient ID ko sa gilid. Ang 2 baby na malikot. Isang printout mula sa screen na nakikita lang sana sa sarili kong portal account. At sa gilid, sa tabi ng maliit na litrato ng babies ko, may nagsulat ng mga pangalan ng anak ko. Helena, Hazel. Sulat kamay na pamilyar sa akin mula pa noong bata ako. Maganda, maarte. At malinaw na sulat ng ate ko. Bawat pangalan, may 2 salungguhit. Ang mga pangalan ng mga anak ko ay sinalungguhitan ng 2 beses ng sulat ng kapatid ko sa isang papel na hindi ko kailanman ibinigay sa kahit kanino. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaluhod sa carpet na yon. Sapat lang para marinig ko ang pagkanta ni Mama, kasabay ng radyo niya sa kusina. Isang palapag lang ang pagitan, kayang-kayang sigawan. Sinabi ko ang mga pangalang iyon sa iisang tao lang sa mundong ito. Tahimik na tahimik ang kwarto, at kasama kong nakatayo ang 2 katotohanan. Ang source ng leak ay nagmula sa bahay ng nanay ko. At anuman ang dumaloy sa tubong iyon ay napupunta, nilalagyan ng nota, at pinalalamutian ng kapatid ko. Hindi ako lumabas papuntang kusina. Tiniklop ko ang papel, at inilagay sa bag ko ng nanginginig, pero pilit na pinapakalmang mga kamay, gaya ng isang nurse, na walang choice. Tinapos ko ang pagliligpit sa mga damit ni Papa, humalik sa pisngi ni Mama sa pinto, at nagmaneho pa uwi nang nakapatay ang radyo. Sa buong 15 minuto, ang sarili ko lang pulso ang pinakinggan ko. Dito na ako tumigil sa pagiging anak na nasaktan, at nagsimulang maging isang profesional na may solusyong hahanapin. Lunes ng umaga, dinala ko ang notebook ko, ang folder ng screenshots, at ang nakatuping sonogram sa isang family lawyer na nagngangalang Attorney Jocelyn Alcantara. Gray ang buhok, bob cut, may salamin sa mata na may tali, at kasing higpit ng pliers makipagkamay. 50,000 ang acceptance fee. Sulit bawat sentimo para sa sinabi niya sa unang 10 minuto. Tigilan mo na ang kakaisip kung bakit. Hindi ka baliwan ang hawak nating kaso. Pattern. Pattern ang kaso mo. I-document mo ang lahat. Wala kang sasabihin kahit kanino. At hayaan mo silang magsalita. Tapos tinapik niya ang sonogram. Hindi pa natin ito gagamitin ngayon. Kung ang nanay mo ang tulay, pwede natin tong magamit. Ang tulay ay pwedeng itest. Kaya tinest namin. Noong linggo sa pananghalian, kalmadong-kalmado akong naghain ng kasinungalingan kasabay ng kare-kare. Sinabi ko kay Mama na kami lang 2, nakasara ang pinto, seryoso, na may desisyon na raw ang mga doktor ko. Dahil kambal, gusto nilang sa Holy Cross Hospital ako manganak at hindi sa Marian General kung saan ako nagtatrabaho. Wala itong bahid ng katotohanan. Sa Marian General ako manganganak noon pa man at 3 lang kaming nakakaalam ng totoo. Ako, si Tristan, at ang legal pad ni Attorney Jocelyn. Tinanggap ni Mama ang peking sikreto, hinawakan ang kamay ko, at nangakong hindi lalabas sa aming 2 yon. Hindi kailangang may gawin ang pain. Paliwanag ni Attorney Jocelyn. Kailangan lang nitong kumanta kung saan iisa lang ang makakarinig. Kapag bumalik sa akin ang salitang Holy Cross sa isang comment, tawag, o kung anuman, may ebidensya na ako sa buong koneksyon. Mula ina papunta sa kapatid. Wala nang password na kailangan. Nagmaneho ako pa uwi nang may kakaibang pakiramdam. Hindi kaligtasan, kundi kontrol. 4 na buwan akong pinaglaruan. Simula linggong ito, ako na ang may hawak ng baraha. Makalipas ang 2 linggo, kalagitnaan ng Hunyo, pinigilan ako ng kapitbahay naming si Aling Rosa sa may gate. Atam ang 4 na si Aling Rosa at walang hindi napapansin sa Lilac Street. Ineng, sabi niya, bumibisita ba ate mo tuwing gabi? Naging maingat ang reaksyon ko. Ikinuwento ni Aling Rosa. Bandang 2:00 ng madaling araw, 2 beses ng linggong yon, may kotseng pumaparada sa dulo ng kalsada at isang babae ang naglalakad papunta sa gilid ng bahay namin, yung may bakanteng kwarto, kung saan makikita ang mga kahon ng baby crib sa bintana,
at nakatayo lang daw doon. Sa ikalawang gabi, sinumpa ni Aling Rosa na kumuha ng litrato ang babae sa madilim na bintana ang bintana na magiging kwarto sana ng mga anak ko. Kinabukasan, may nakita akong mga marka ng sapatos sa garden sa ilalim ng bintanang yon at pinikturan ko ito katabi ng tape measure. Parang nasa crime scene talaga. Dahil noong mga oras na yon, ganoon na nga ang ginagawa ko. Hindi ko tinawagan ng nanay ko. Hindi ko pinost sa Facebook. Tumawag ako sa kumpanyang nirekomenda ng katrabaho ko. Bago mag-Biyernes, nakabitan na kami ng doorbell camera, 2 motion sensor na ilaw, at isang camera sa garahe na nakatutok sa gilid ng bahay. Gabi-gabi na ring nag-iikot si Tristan sa bakuran buong summer, hawak ang kape, nagkukunwaring nagtitingin ng mga halaman, pero kasing alerto ng gwardya. At kahit ganito, nagsimulang mawala ang mga sulat sa mailbox. Mga maliliit na bagay noong una, naiisipin mong kasalanan lang ng post office isang bank statement na hindi dumating. Isang birthday card mula kay Tita Carmen na may 1,000 sa loob. Tapos ang mga appointment reminder card mula sa clinic, 2 magkasunod na buwan. Nagpa-file na ako ng reklamo sa post office at isinusulat ko sa notebook ang bawat nawawala. 2 notebook na ngayon ang gamit ko. Pwede niyo akong tawaging praning. Kung noong Hulyo, baka nagduda pa kayo. Pero pagsapit ng Nobyembre, isang investigador na ang kukuha ng litrato ng parehong mga sulat na yon na nakatali ng rubber band sa ibabaw ng mesa sa Marcos Highway. Dumating ang text noong Huwebes ng gabi bandang katapusan ng Hunyo, mula sa number na hindi na nag-message sa akin simula noong Abril. Si Benjo. Pwede ba tayong mag-usap? Wag sa telepono. Please wag mong sabihin kay Mel o sa nanay mo. Parang awa mo na. Matagal ko itong tinitigan. Binasa ito ni Tristan sa likod ko at sinabing, patibong? Na nagpapakita lang kung nasaan na ang pamilya namin noong buwang iyon. Pero naisip ko, yung lalaking nawalan ng tawa, hinihiwa ang pagkain sa maliliit na piraso, ang kaisa-isang tao sa mesa na hindi umaarte. May mga taong nananahimik dahil guilty. May mga nananahimik dahil may daladalang mabigat na sikreto. Nag-reply ako. Sa Tapsilogan sa may Marcos Highway. Sabado, 10 a.m. Nandoon na siya nang dumating ako ng maaga, bagay na hindi normal kay Benjo. Nakaupo siya sa pinakadulong table, nakasandal sa pader. 2 tasang kape ang lumalamig sa harap niya at isang Manila folder ang maayos na nakapatong sa mesa na parang isang taong aamin sa krimeng hindi naman siya ang gumawa. Pumayat siya. Mukha siyang nabasang picture na naiwan sa ulan. Nang maupo ako sa harap niya, sinubukan niyang bumati pero hindi niya matapos. Tapos ipinatong niya ang malaki niyang kamay sa ibabaw ng folder at sinabing, Kat, bago ko buksan to, kailangan mong malaman na gusto kong sabihin sa'yo noong Abril pa. Gusto kong sabihin sa inyong lahat, pero natalo ako sa boto. Natalo sa boto. Sa isang pamilya, isipin niyo kung ano ang ibig sabihin ng salitang yon at kung sino ang may karapatang bumoto. Tiningnan ko ang folder. At naintindihan kong napakalinaw na anumang nasa loob nito ay sasabog sa mismong pundasyon ng pamilya ko. Na palaging magkakaroon ng bago mangyari at pagkatapos mangyari ang pag-uusap na ito, pero kinuha ko pa rin. Bago ko sabihin kung ano ang nasa folder na yon, kung pamilyar sa inyo ang kwentong ito, gawin nyo to mamaya. I-check nyo kung sino pa ang may access sa buhay ninyo. Sa accounts nyo, sa portal, duplicate keys, at mga permission na ibinigay nyo noon pa na nakalimutan nyo na. Akala ko ang pagpapalit ng password ay ligtas na ako. Nagkamali ako at ninakaw nito ang kalahating taon ng buhay ko. Mag-comment kayo kapag nagawa nyo na. At mag-subscribe kung hindi pa dahil ang laman ng folder ni Benjo ay babago sa lahat ng narinig nyo na. At papunta pa lang tayo sa bahaging hindi pa rin kayang aminin ng pamilya ko. Ang nasa loob ng folder ay isang hospital discharge summary na may petsang 20 ng Oktubre mula sa ER ng isang ospital sa kabilang syudad. Pasyente, Melissa Bautista. At sa ikalawang linya, gamit ang walang emosyong wika ng medisina, ay ang mga salitang nagbura sa nakaraang taon ko. Fetal demise, 6 weeks. Nakunan siya sa 17 linggo, Oktubre, 17 weeks. Nagkuwenta ako. Parang nagche-check ng dosage ng gamot. Umaasang mali ako. Ang batang itinuas ng pamilya ko noong Pebrero ay wala na simula pa noong Oktubre 20. Ang malaking tiyan sa ilalim ng jacket na yon ay peke. Ang baby shower, ang mga lobo, ang tutir na cake, ang kutsilyong may laso ay para sa isang batang wala na,
At idinaos ito ng isa pang babae sa loob ng kwartong yon na nakakaalam dahil alam niya, nagkabasag-basag ang boses ni Benjo. Si Mama Lourdes daw ang sumalubong sa kanila sa ER ng gabing yon. Si Mama Lourdes ang nakaupo sa hallway habang binabalita ito kay Melissa. At sa parking lot ng 2:00 ng madaling araw, si Mama Lourdes ang humawak sa mukha ng anak niyang wasak na wasak at gumawa ng plano. Huwag muna natin sabihin. Kayo na ang mag-anunsyo kapag handa na kayo. Ako nang bahala sa pamilya. Tapos dumating ang mga imbitasyon sa shower noong Enero, sabi ni Benjo. Akala ko ika-cancel niya. Kailangan niyang i-cancel yon. Pero ang sabi ng nanay mo, pagbigyan niyo na. Parte yan ng healing niya. Nagmakaawa na raw si Benjo sa kanilang dalawa. Nadalhin si Melissa sa isang doktor, sa espesyalista para sa utak. Iisa lang daw ang laging sagot ni Mama Lourdes. Para lang sa mga walang pamilya ang therapy. Walang lalabas ng bahay. Tayo-tayo lang aayos nito. At meron pa. Ang dahilan kung bakit hindi na kinaya ni Benjo, hindi pala ito ang unang beses. 4 na beses pa silang nakunan sa loob ng 6 na taon. Lahat tinago. Isang lihim na bundok ng kalungkutan na inaakyat mag-isa ng ate ko habang ang pamilya namin ay pinapanood siyang maging perpekto mula sa malayo. Lahat ng tao sa shower na yon ay nagdiwang para sa isang sanggol na patay na simula pa noong Oktubre at ang 2 babae lang na nakakaalam ang mismong may hawak ng cake. Naisip ko ang kutsilyong nakatutok sa tiyan ko at ang sinabi niya, ninakaw mo ang buhay ko at ang mga anak ko. At parang nag-iba ang kahulugan nito sa isip ko. Hindi pala siya nagagalit lang. Nagsasalita siya mula sa ilusyon niya. Isang ilusyon na ginastusan, pinalamutian, at inimbitahan mismo ng nanay ko. Nag-vibrate ang phone ni Benjo sa mesa. Pangalan ni Mel ang nakasulat. Namutla siya at mabilis na tinaob ang telepono. At pareho kaming hindi nakahinga ng 1 segundo. Gusto kong maging maingat dito dahil ito ang bahagi kung saan sasabihin ng ilan sa inyo. May sakit siya, Kat. Maawa ka naman. At naawa ako. Umiyak ako sa loob ng kotse ko sa labas ng karinderyang yon. Umiyak ako para sa ate ko, para sa 17 weeks niyang dinanas, para sa 5 tinagong pagkawala niya, para sa batang babae na pinalaking display, at hindi kailanman tinuruang maging totoong tao. Hindi awa ang problema. Ang tanong ay kung ano ang halaga ng awa na yan, at kung sino ang pinili ng pamilya kong magbayad nito. Dahil ang awa ay hindi ginagawang ligtas ang isang tao. Minsan, mas nakakapahamak pa ito, dahil lahat ng nagmamahal sa kanya ay bumoto na iwanan siyang hindi ginagamot, at itutok siya sa akin. Nakuha ko ang sagot ko tungkol sa halaga ng mismong weekend na iyon. Linggo ng gabi, 1:40 a.m. Sumindi ang motion sensor. Nakita ng malinaw sa doorbell camera. Isang anino sa likod ng gate namin, kinakapa ang lock. Ang gate code na 4 na tao lang sa mundo ang nakakaalam, dahil inipit ni Mama ang spare key at code sa gilid ng cabinet niya sa kusina at nilagyan ng pangalan ko, syempre naman. Kumaskas ang lock, tumama ang ilaw, at mabilis na naglakad palayo ang anino sa gilid ng pader, nagmamadali, yakap ang isang malaking eco bag, nakayuko ang ulo. Hindi mo makikita ang mukha. Hindi ko na kailangan makita ang mukha. Lunes ng umaga, 2 beses pinanood ni Attorney Jocelyn ang video nang hindi kumukurap. Sa kanya binuksan ang kalendaryo niya. Tapos na tayo mangolekta ng ebidensya. Magfa-file na tayo. Isang ex parte temporary protection order, TPO. Ang inilabas ng judge sa Marikina noong Huwebes, base sa 2 notebook, isang folder ng screenshots, isang bulaklak na pangpatay, litrato ng bakas ng sapatos, at 10 segundong video. Temporary pa lang daw ito, paalala ni Attorney Jocelyn. Ang totoong laban ay ang final hearing. Present dapat ang magkabilang panig, ilalabas ang lahat ng ebidensya. Nakaset ito sa Setyembre, naiurong ng naiurong, hanggang sa naging Nobyembre 14 dahil sa schedule ng korte. Mabagal ang sistema, siya hindi. Simula noong Huwebes na yon, ang buhay ko ay naging isang countdown na papunta sa petsang iyon, at pati na rin ang kwentong ito. Nobyembre 14. Tandaan nyo, natanggap ni Melissa ang subpina noong Biyernes. Sumabog ang phone ko pagdating ng hapunan. Ang bungad ni Mama. Wala man lang hello. Isang restraining order laban sa sarili mong kapatid? Nababaliw ka na ba? Nakaupo ako sa mesa, 8 buwang buntis, at hinayaan siyang magsalita. Ang hina daw ni Melissa,
ang pagdadalamhati, na tayo-tayo lang dapat ang umaayos nito, ang buong nobela niya sa akin. At habang nagsisermon siya, gumawa ako ng bago. Wala akong sinabi, hindi dahil natatakot ako, kundi stratehiya. Boses ni Attorney Jocelyn sa isip ko. Hayaan mo silang magsalita. Lahat ng sinasabi nila ay imbentaryo. At ang nanay kong nagsisermon sa tahimik niyang anak ay parang imbentaryong nagbibigay ng impormasyon. Alam mo namang hindi kanya sasaktan ng totoo. Atensyon lang ang gusto nito, Kat. Simulat sa pool. Si Melissa talaga dapat ang bida. Muntik pa siyang madulas. At lumipat siya sa kung ano ang iisipin ng simbahan sa kasong iyon. Ang hindi alam ni Mama, na dada ng dada tungkol sa atensyon, ay may kopya ng discharge summary na nakatago sa vault ng abogado ko. Sinisermonan niya ako tungkol sa healing ni Melissa nang hindi niya alam na alam ko na kung saan siya naghihil. At bawat salitang matapang na bitawan niya ay ebidensya laban sa kanya mismo na ibinibigay niya ng libre sa pinakatahimik niyang audience. Sinabi ko lang, "Okay ma, sige na, ibababa ko na." Tapos, isinulat ko agad ang lahat. Automatikong nahati ang pamilya namin noong weekend na yon. Nawalan ng imik, yung dalawang tiyahin at pinsan kong si Danica. Pero tumawag si Tita Carmen, ang lutong ng boses niya. Nandoon ako noong shower, Cat. 3 talampakan lang ang layo ko. Alam ko ang nakita ko. At alam ko ang narinig ko. At kung gusto rin itong marinig ng judge, ibigay mo number ko. Unang testigo, nag-volunteer pa. Tapos pasimpleng idinagdag niya ang isang bagay na nagpakumpirmang pumapanig na sa akin ang mundo. Tsaka Kat, napag-isip-isip ko lang. Wala pa ni isa sa atin ang nakakita ng tiyan ni Melissa, di ba? Kahit kailan. Laging naka-jacket, maging ang mga tiyahin na natin ay nagdududa na. Ang order ay nagbabawal kay Melissa na lumapit ng 500 meters sa akin, sa bahay ko, at sa trabaho ko. 11 araw matapos siyang maserve ng order, binuksan ko ang gate namin ng 6, ng umaga para pumasok sa duty, at muntik na akong makatapak ng isang puting kahon. Walang pangalan, walang note, may maingat na pagkakatali na laso. Sa loob, nakabalot sa manipis na papel parang isang kayamanan, ay 2 damit ng sanggol, kulay dilaw, at sa bawat maliit na dibdib, maingat na binurdahan ng pink na sinulid. Helena sa isa, Hazel sa kabila. Mga pangalang wala kaming pinagsabihan kundi ang nanay ko. Mga pangalang nakita ko lang sa isang ninakaw na printout sa sulat kamay ng kapatid ko, ngayon ay nakaburda na. Nakaburda, karayom at sinulid. Ilang oras ng trabaho sa ilalim ng ilawan papunta sa damit ng mga anak ko iniwan, sa pintuan ng mismong babaeng bawal na lumapit doon. Gusto kong isipin niyo ang haba ng oras na ginugol niya. Ang galit ay mabilis. Ang pag-post sa Facebook, 1 minuto lang. Kahit yung kutsilyo, segundo lang yon ng kabaliwan. Ang pagbuburda ay matagal. Ang pagbuburda ay matiyaga. Sa kabilang dako ng syudad, inubos ng ate ko ang mga tahimik niyang gabi sa paghila ng sinulid sa tela, titik por titik. Pinaplano ang regalong ito isang pag-angkin. Nakatayo ako sa garahe namin sa umaga ng Hulyo, na yon hawak ang kahon. At sa unang pagkakataon mula noong Pebrero, nakaramdam talaga ako ng purong pisikal na takot. Tapos ginawa ko ang nakasanayan ko, na tuwing natatakot ako ng 6:00 ng umaga. Pinikturan ko ang kahon, sa mismong lapag, kung saan ito iniwan. Inilagay ko ito sa isang malaking ziplock bag mula sa kusina namin. Ebidensya, kasama ang papel at lahat. Tumawag ako sa police station, nakipagkita sa investigador sa break time ko, at nag-file ng una kong report para sa violation of protection order. Sinuri ng pulis, isang medyo batang lalaking mabait ang mata, ang nakaburdang pangalan sa loob ng ziplock. "Handmade ito sabi niya. Pinaglaanan talaga ng oras. Sabi ko, alam ko, kaya nga ako tumawag. Dahil may violation report na at may paparating na hearing, may sapat na lakas na si Attorney Jocelyn na pinaghandaan niya buong summer. Isang subpina para sa audit logs ng ospital. Hindi yung makikita lang ng receptionist sa front desk, kundi ang mismong audit logs ng system, yung hindi nakikita ng ordinaryong staff. Inabot ng 3 linggo bago ibigay ng legal department ng ospital. Isang Martes ng katapusan ng Hulyo, pinatawag ako ni Attorney Jocelyn sa opisina niya, naglapag ng printout sa desk niya, at iniharap sa akin na parang binabasahan ako ng hatol ng judge. "Nagsasabi ng totoo ang receptionist sa'yo," sabi niya. "Kayo lang ang naglogin sa account nyo. Yung maling account lang ang tinitingnan niya. 6 na taon na ang nakalipas,
Matapos akong ma-appendicitis, pumirma ako ng form para bigyan ng proxy access ang nanay ko sa patient portal ko. Isang pirma, isang operasyon, isang hatid sa check-up, nakalimutan na pagdating ng Marso ng taong yon. Ang clinic na ginamit ko noon ay naging parte ng system na ginagamit ngayon ng Rivera Women's Clinic. Nadala doon ang proxy account, tahimik, at hindi ko nakikita sa settings ko pero active sa kanila. Lourdes Manalo, Authorized Representative, 31 logins sa loob ng 81. Pinagkumpara ito ni Attorney Jocelyn sa laman ng notebook ko, linya kada linya. Isang login sa mismong umaga na dumating ang bulaklak na pangpatay. Isang login araw bago ako hinarang sa clinic, eksaktong 20 minuto matapos kumpirmahin ng Rivera ang reschedule ko. Isang login noong gabi bago magsimulang tumawag ang babae sa ospital para magtanong tungkol sa schedule ko. Hindi nadulas ang nanay ko sa hapagkainan. Nagsilbing spy ang nanay ko para sa buntis niyang anak at siya mismo ang nagbibigay ng impormasyon sa babaeng may hawak ng kutsilyo ng 31 beses ng paunti-unti sa loob ng ilang buwan. At ang kanari. Kumanta ang kanari noong linggong yon sa isang Facebook post ng pinsan namin tungkol sa hospital bills. Nandoon si Melissa, nag-comment na nanlilibak daw sa ang mataong feeling masyadong magaling para sa Marian General at kailangan pa talagang sa Holy Cross manganak. Holy Cross. Ang peking detalye na binanggit ko sa isang tao lang, sa likod ng saradong pinto. Kumpleto na ang pipeline, may ebidensya pa. Mula sa chart ko papunta sa mga mata ni Mama, mula sa bibig ni Mama papunta sa mga kamay ni Melissa, mula sa mga kamay ni Melissa papunta sa pintuan ko. Pinindot ni Attorney Jocelyn ang ballpen niya at sinabi ang kaisa-isang masayang linya na narinig ko sa kanya. Huli na natin silang dalawa. Ngayon, kailangan ka lang nating maitawid na makapanganak ng maayos, tapos maghihintay tayo hanggang Nobyembre 4 or si. Wala ni isa kina Mama o Melissa ang may ideya kung anong hawak namin. Nagpatuloy pa rin sila sa kasinungalingan nila. Ipinanganak sina Helena at Hazel noong isang Huwebes ng katapusan ng Hulyo, 37 weeks, via scheduled C-section sa Marian General, kung saan talaga ang orihinal na plano. Unang lumabas si Helena, galit na galit, 5 libra ng iyak, sumunod si Hazel makalipas ang 1 minuto. 4.4 point, kalmadong kalmado, natawa pa ang kwarto, dahil alam na agad kung kanino nagmana ang ugali nila. Nang ilapag ng mga nurse ang kambal sa dibdib ko, skin to skin, isang maliit na tenga sa bawat balikat ko, idinikit ni Tristan ang noo niya sa noo ko, at umiyak sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taong magkakilala kami. Malalaki, tahimik, at nanginginig na pag-iyak. Sakop ng malaking kamay niya ang likod ng 2 bata na parang nagkukumot ng mga binhi. 8 taon akong nagtrabaho, 3 palapag lang sa itaas ng delivery room na yon. Akala ko alam ko na ang nangyayari doon. Wala pala akong alam. Walang nagsabi sa akin na tinitimbang lang sila ng paonsa-onsa. Pero ang bigat ng presensya nila sa mundo ay umaabot ng tonelada. Sa isang buong araw, nakalimutan kong may ate pala ako. Yan ang totoo, at hindi ako nagsisisi. Sa isang araw na yon, walang TPO, walang audit log, walang malaking jacket, walang countdown para sa Nobyembre. Mayroon lang mainit na kambal na natutulog sa dibdib ko, at isang lalaking humihilik sa silya ng ospital habang nakatanggal ang isang medyas, at umiinom ng yelo na lasang champagne para sa akin. Bumisita si Tita Carmen na may dalang 2 bonnet na ginansilyo niya. Hindi nagtagal at umiyak na sa pinto palang palabas. Nagpadala ng bulaklak si Mama sa front desk. Ipinabalik ko iyon pabalik sa ward ng mga bata nang hindi man lang binabasa ang card. Gusto kong malaman ninyo na hindi man lang ako nasaktan. Ganun kapuno ng pagmamahal ang kwartong yon. Binibigyan ka ng mundo ng mga araw na ganoon para may ipaglaban ka. At malapit na niyang ipaalala sa akin kung bakit kailangang ipaglaban ito. Heto ang hindi alam ng pamilya ko sa araw na yon. Pinaghandaan ko ng buong Hulyo ang hospital protocols dahil ako ay isang nurse at kabisado ko ang bawat security measure ng ospital para sa ganoong sitwasyon. Naka-flag ng confidential ang kwarto namin. Kapag may tumawag sa switchboard at hinanap si Kat Manalo, sasabihin nilang walang pasyenteng naka-admit. May passcode na ang pintuan papunta sa maternity ward. Pero may nakadikit pang kopya ng court order sa chart ko at 3 lang ang pangalan sa visitor list. Si Tristan, si Tita Carmen, at yung kaibigan kong charge nurse na nagpuslit pa ng milkshake. Biyernes ng umaga, isang araw pagkapanganak ko,
May sumagot na secretary ng ward. Isang babae sa linya. Sobrang bait. Pasensya na raw sa abala. Kapatid daw siya ng pasyente. Nagplano po kasi silang sa Holy Cross manganak pero nagbago ang isip sa huli. Pwede ko po bang makuha ang room number niya? Magpapadala lang sana ako ng lobo. Ang secretary, salamat sa maayos na training, ay walang ibinigay na impormasyon, inilista ang tawag ng 9:40 a.m. at nireport sa taas dahil sa flag sa chart ko, Holy Cross, ang canary ko, kumanta sa ikalawang pagkakataon sa isang recorded line ng maternity desk. Ang peking detalye na umikot uli at pumasok sa official log na may oras. Makalipas ang isang oras, ineskortan palabas ng hospital security ang isang babae mula sa parking garage. Nakatayo siya sa pagitan ng mga sasakyan malapit sa entrance ng hallway. Walang visitor pass at umalis din naman ng walang gulo ng lapitan kaya wala nang ibang report maliban sa isang linya sa logbook ng guard. Babae, mid-30s. Naka-sunglasses at malaking jacket. Ang init noong araw na yon, nasa 34 degrees, nang mabasa ko ang report na hiningi ni attorney. Jocelyn sa security. Nakaupo ako sa ligtas at nakakandadong kwarto habang may nakatulog na baby sa magkabilang braso ko. Ang nakaramdam ako ng matinding kapayapaan. Lahat ng pintong sinubukan niyang buksan ay matagal ko nang naikandado. Sa pagkakataong ito, naging sulit ang pagiging praning ko at ang laging paghahanda sa pinakamasamang sitwasyon. May kumatok isang Martes ng katapusan ng Oktubre. 3 buwan na ang kambal. 3 linggo na akong bumalik sa day shift. At ang babae sa labas ng pinto ko ay nagpakita ng laminated na ID. Miss Flores po, galing sa DSWD. May chinecheck lang po kaming report. Alam na ng tiyan ng sinumang magulang ang ibig sabihin ng linyang, yan bago pa ito maiproseso ng utak nila. May tumawag sa hotline ng DSWD laban sa mga anak ko. Sabi niya sa loob ng bahay. May nakarating daw na reklamo na iniiwan umano ng isang night shift nurse ang kanyang kambal nang walang nagbabantay, na hindi raw nakakakain ng maayos ang mga bata at may mga nakakalat na armas sa loob ng bahay. Anonymous, syempre. Gusto kong sabihin sa inyo ang lasa ng takot kapag itinuro ng sarili mong pamilya ang batas sa mismong mga anak mo, parang malasang bakal na barya sa ilalim ng dila mo. At gusto ko ring sabihin sa inyo kung anong nagagawa ng 8 buwang pagtitimpi at pagiging disiplinado. Hindi ako nakipag-away at hindi ako nanginig. Ginamit ko ang chart, inilibot ko si Miss Flores sa bahay namin habang ipinapakita ang folder ng mga bata. Bawat reseta simula ng ipanganak, ang graph ng pagbigat ng timbang nila, ang record ng bakuna, at ang number ng pedya nila. Ipinakita ko ang nursery, ang nakakandadong lalagyan ng gamot, at ipinaliwanag kong ang kaisa-isang armas sa bahay ay ang rehistradong baril ni Tristan. Ipinaliwanag ko at pinatunayan gamit ang mga dokumento ng korte na hindi pa ako nakakapag-night shift simula nang ipanganak ang kambal, puro day shift na lang. Nakastaple ang schedule ko sa ref. Mabait si Miss Flores. Inalam ang lahat. At tapos na ang investigasyon sa loob ng 1 oras at kalahati. Case closed as unsubstantiated. Sabi niya ibig sabihin, walang basehan. Tapos huminto siya sa pinto. Bitbit ang tablet niya. Hindi raw niya pwedeng sabihin kung sino ang nag-report. Pero may idinagdag siya gamit ang maingat na boses ng isang taong hindi pwedeng manghimasok ng direkta. Pero nabanggit sa report ang eksaktong schedule ng night shift mo. Ay, at pamilyar ang caller sa kung ano ang hitsura at ayos ng bahay mo sa loob. Ang mga anonymous reports ay madalas na walang kasamang floor plan. Ang mga detalyeng nasa report na yon ay galing sa taong nakakasama namin sa pamilya o sa nakakakita ng mga ninakaw kong sulat. Nang umalis ang sasakyan niya, nakatayo ako sa sala na nanginginig sa galit. Isang galit na buong taon kong pinigilan dahil iba na ito. Yung kutsilyo, sa akin yun itinutok. Yung Facebook post, yung mga bulaklak, yung panggugulo sa klinik. Sa akin, ako yon. Pero itong report na to, ay pinuntirya ang mga anak ko para kunin sila sa akin. At sa likod ng lahat ng galit ko, mas malamig pa at tahimik ang isang tanong na puro masamang sagot lang ang naghihintay. Kung hindi niya nakuha ang kambal sa papel. Ano pang pinaghahandaan niya? Noong unang linggo ng Nobyembre, nag-practice kami ni Attorney Jocelyn para sa hearing. 9 na araw na lang. Ang mesa niya sa conference room ay parang isang maayos na warm-up. 13 insidenteng nalag sa 2 notebook, 2 police report, ang nakaburdang damit sa loob ng ziplock.
Ang audit log na may 31 logins na maayos na itinugma ni Attorney Jocelyn. Ang log sa maternity desk. Ang tawag tungkol sa Holy Cross. Ang DSWD clearance. Si Tita Carmen na nakuhaan na ng subpina. At si Benjo. Mismong si Benjo ang tumawag kay Attorney Jocelyn noong Oktubre at sinabing tetestigo siya sa lahat ng ito. Ang discharge summary. Ang peking tiyan sa loob ng jacket. Ang pambubulag-bulaga ng pamilya. Utang ko yon sa mga anak nyo. Sabi niya sa akin sa telepono. At nanginig ang boses niya nang sabihin ng mga anak. Kalagitnaan ng linggong yon, dumating ang lihim na sulat ng nanay ko. 4 na pahinang sulat kamay sa maganda niyang papel na may print ng ibon. Ilang beses ko na itong binasa at lagi akong namangha dahil sa 4 na pahina ng sulat niya tungkol sa pamilya, pagpapatawad at kung ano ang gusto ng papa ko. Ni minsan ay wala siyang binanggit na may kasalanang ginawa sa akin. Ang kausap niya doon ay, yung problema, hindi ako bilang tao. Tigilan mo na yung korte na yan anak. Hindi kailangan ng pamilya natin ng judge. Magdi-dinner tayo, tayong 4, at aayusin natin ito kung saan dapat. At yung panghuling linya, sinalungguhitan pa, ang pangungusap na hinding-hindi ko makakalimutan. Aayusin natin to bilang pamilya. Past tense na. Parang matagal nang naka-schedule ang pag-aayos at ako ang sumira dahil hindi ako nanahimik. Hindi ko sinagot ang sulat. Idinagdag ko iyon sa war table at naging exhibit le. Noong 8 ng Nobyembre, 6 na araw bago ang hearing, tumunog ang phone ko ng 4 p.m., unknown number. Mrs. Manalo, ako si Investigator Mendoza ng Marikina Police. May oras ba kayo? Tungkol ito sa isang inuupahang bodega sa Marcos Highway. Wala halos sinabi si Investigator Mendoza sa telepono. Pangalan ng bodega, Safe Space Storage. Isang kwarto na may kinalaman daw sa akin at sa mga anak ko. Pwede ba raw akong pumunta kinabukasan at magdala ng valid ID? At isang tigil na inisip ko ng maraming beses. Ma'am, mas mabuting may kasama kayo. Inalagaan muna ng biyenan ko ang kambal ng gabing iyon. Hindi ako nakatulog at hindi ko na pinilit. Nakatayo ako sa pinto ng nursery ng napakatagal. Pinapakinggan silang huminga ng salit-salitan. Si Helena, maingay matulog parang maliit na makina. Si Hazel, tahimik at payapa. At inisa-isa ko ang nakaraang 9 na buwan sa isip ko. Ang kutsilyo noong Pebrero, bulaklak ng patay noong Marso, waiting room, mga luhang kayang pigilan agad, ang peking tiyan sa jacket, kumakaskas na gate noong madaling araw, pink na sinulid, 31 logins, at ang detalye ng bahay namin sa DSWD report. Bawat isa doon, nasalo ko, na-record ko, itinabi, at ipinaglaban. At sa papel, nananalo na ako. TPO, audit, hearing. 6 na araw na lang, nakatayo roon, pero hindi ko nararamdaman na nananalo ako. Parang ginugol ko ang 9 na buwan para idokumento ang bagyo mula sa loob ng bahay. At kinabukasan, isang investigador ang magbubukas ng pinto at ipapakita na sa akin kung gaano kalala ang bagyo sa labas. 9 na buwang documentation, pero hindi pa rin ako handa sa pinto ng bodegang iyon. Bandang 3:00 ng madaling araw, tumayo si Tristan sa likod ko at sabay naming pinanood na matulog ang mga anak namin. Tapos sinabi niya rin ang nag-iisang bagay na totoo. Kahit anong laman ng kwarto na yan, Kat, matatapos na rin to ngayong linggo. Matatapos rin. 8:40 a.m. kinaumagahan, nakaparada na kami sa tapat ng Safe Space Storage. Naghihintay si Investigator Mendoza sa Unit 214 na nakataas na ang roll-up door. Alam nyo na ang nasa loob ng Unit 214 dahil dito ko sinimulan ang kwentong ito. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko ang iba pang nakita ng mga mata ko nang kumalma na ang tuhod ko. Buo na ang crib, isang double crib para sa 2. Eksaktong model na tiningnan ko sa online shopping na hindi ko naman na-i-share kanino. Ang mga online cart pala, minsan kita kung isi-search ang pangalan mo. Maayos ang drawer ng damit, nakahiwalay ang pang newborn at pang 6 months. May price tag pa. Pink sa kaliwa, tapos nakadikit sa pinto ng drawer ang nakaprint na schedule. Schedule ko. Old shifts ko sa Marian General. Mga check-up schedule ko sa OB simula Marso. Ang 2-month check-up ng kambal nakaprint, naka-highlight, at may sulat kamay sa gilid gamit ang magandang cursive niya. Sa pader, sa itaas ng rocking chair, may mga litrato. Ang bahay namin sa gabi, ang bintana sa gilid, ang mga kahon ng crib noong araw na i-deliver ito.
Si Tristan sa bakuran hawak ang kape at ang mga ninakaw na sulat. Bank statement ko, birthday card mula kay Tita Carmen, 1,000 bes na sa loob pa, 2 appointment reminder mula sa Rivera Clinic. At sa ilalim, nasa loob ng folder parang assignment, isang nakatype na draft, 3 pahina, para sa DSWD Child Protective Services. Mga salitang eksaktong narinig kong binasa ni Miss Flores sa tablet niya sa sala ko. Dito ginawa ang peke at mapanirang hotline report sa loob ng inuupahang bodega na may pintang ulap sa pader. Tinawagan ng manager ng storage na si Kuya Gary ang pulis matapos tumunog ang alarm nila ng 2:00 ng madaling araw. Nang tingnan niya, may isang babae na natutulog sa rocking chair sa loob, nakabalot sa kumot ng baby, trespassing, at nagpatawag ng pulis. Nakita ng pulis ang nakakalat na mail, sulat, at ang pangalan ng kambal sa pader. Nang patakbuhin nila ang pangalang Helena at Hazel Manalo sa system, lumabas itong konektado sa protection order na may pangalan ko. Ang sarili kong papeles ang nagdala sa kanila sa akin. May isa pa, sabi ni Mendoza, at binuksan ang notebook niya. Hindi kay Melissa, nakapangalan ang Liz. Nakapangalan ito kay Lourdes Manalo. Nanay niyo po ba? Sa likod ko, bumulong ng mura si Tristan na hindi ko nasasabihin dito. Tiningnan ko ang mga ulap at ang nagngangalang tupa sa pader. Oo, siya yan, sabi ko. Dinala ako ni Mendoza sa opisina ng manager at tiningnan namin ang papeles. Inupahan noong March 3, 2.5 linggo matapos ang baby shower. 5,000 pesos a month, auto-pay sa credit card, nakapangalan kay mama. Tandang-tanda ni Kuya Gary noong inarkila ito. Isang formal na matandang babae, para daw sa anak niya. Napakaraming gamit pang baby. Dumadaan daw po sila sa matinding problema ngayon at kailangan muna ng paglalagyan hanggang sa umayos ang lahat. Ilang beses pa silang bumalik noong summer, nagbababa ng mga kahon at narinig pa niya silang nagtatawanan. Pinirmahan ni Mama ang kontrata sa mismong linggo na panaitawag niya sa akin para sermonan ako tungkol sa maselang kalagayan ni Melissa at ang maling pag-anunsyo ng kambal. Marso hanggang Nobyembre. Sa lahat ng pananghalian tuwing linggo, na inaabutan niya ako ng ulam habang kinakamusta kung nakakatulog ba ako ng maayos. Yung sulat tungkol sa pag-aayos daw namin nito bilang pamilya. Nangyari ang lahat ng yon, habang nagbabayad siya ng 5,000 pesos para upahan ang kwartong gagamitin para palitan ako. Hindi ako naniniwalang alam ni Mama na nagpaplano ng kidnapping ang anak niya. Naniniwala akong iniisip niyang minamanage niya lang ang ilusyon nito tulad ng ginawa niya sa pagsakit ng tiyan, sa baby shower, para sa patay na bata. Para sa gamit, hanggang umayos ang lahat, parang isang nakatagong sofa lang, na kapag lumipas ang gulo, babalik din ang crib kung sino sa amin ang mangangailangan noon. Hindi siya ang nagsimula ng apoy. Binigyan niya lang ito ng kwartong masusunog, pinakain ito, at siniguradong walang tatawag sa bumbero. Habang pumipirma ako sa logbook, nag-vibrate ang phone ko. Text ni Mama. Sunday lunch tayo, anak. Nagluto ako ng paborito mo. Miss ko na kayo. Tinitigan ko ito sa ilalim ng fluorescent light ng opisina habang isa-isang inililista ng investigador ang ninakaw kong mga mail. Nagpasalamat ako kina Kuya Gary at Mendoza. Naglakad pabalik sa sasakyan, umupo sa passenger seat at hindi umimik hanggang makauwi. Hawak ang text ni Mama. 5 araw na lang bago ang hearing. Hindi ko na nireplyan. Sasagutin iyon sa korte. Nobyembre 14. Maulap at malamig. Amoy floor wax ang Marikina RTC. Ang pamilya ko ay nakahiwalay na parang nasa kasal na walang may gusto. Si Tita Carmen, Benjo, at Tristan sa isang gilid, ang pamilya ni Mama sa kabila. Ang mga tiyahin, si Danica, dumating ng maaga si Mama, nakasuot pa rin ng maayos na damit navy blue suit, at dumiretso siya sa akin bago pa siya maharang ni Attorney Jocelyn. Hinawakan niya ang kamay ko ng 2 kamay niya, idiniin, at bumulong parang mga magkasabwat kami. Hindi pa huli ang lahat para itigil to, anak. Pumasok ka doon at sabihin mo na misunderstanding lang ito. Aayusin natin to bilang pamilya. 5 araw matapos kong makita ang pirma niya sa storage unit, kaya pa niyang sabihin sa mukha ko iyon. At tiningnan ko siya. Totoong pagtingin. Naintindihan ko na hindi siya nagsisinungaling. Iyon ang nakakatakot na sentro ng pagkatao ng nanay ko. Naniniwala siya rito. Sa bawat salita niya, tulad ng paniniwala niya na maayos ng party ang lahat,
na matatago sa storage ang ilusyon ng ate ko at pwede niya akong isakripisyo palagi para lang mapanatili ang kapayapaan sa unang anak niya. Binawi ko ng mabagal ang kamay ko, kalmado lang, parang kumukuha ka lang ng nakamamatay na instrumento sa taong hindi dapat humawak nito. Wala akong sinabing kahit ano, at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya na parang sinigawan ko siya. Bumukas ang pinto, at dumating si Melissa kasama ng abogado niya. Natahimik ang lahat, umiilaw, maganda, kalmado, at nakabukas ang jacket na may halatang umbok ng isang buntis sa second trimester niya. Walang gumalaw. Sa isang hallway ng mga taong nag-toast sa kanya noong Pebrero, ni isang tao walang tumingin sa mata niya at lahat kami ay nagbibilang na. Maliit at mainit ang sala ng courtroom. 4. Nang isara ang pinto, 19 na tao mula sa pamilya namin ang nandoon. Si Judge Ann Hollis ang nakaupo, nasa 60s, may mukhang nakarinig na ng iba't ibang kwento at gusto ng maiksing bersyon. Ibinigay ni attorney. Jocelyn ang gusto niya. Umabot ng 40 minuto ang maikling bersyon dahil 9 na buwang impormasyon yon. Inilabas niya ang notebooks, 63 insidente, mga petsa, litrato ng footprint sa garden. Inilabas ang nakaburdang damit sa ziplock, iniharap sa sala, at hiniling na pansinin na handmade ito. Tumahimik ang buong korte. Tapos, ang audit logs, 31 logins na nagmatch. Binasa ito ni Attorney Jocelyn sa sala. Login, insidente, login, insidente. Tapos ang log ng maternity desk, ang salitang Holy Cross. Ang paliwanag ni Attorney Jocelyn sa Canary at kung paano ko ito ginamit laban kay Mama. Pinanood kong ibaba ni Judge Hollis ang ballpen niya, tumingin kay Mama, tapos kay Melissa. Tumestigo si Tita Carmen, direkta at walang prangkisa. Itinutok niya sa buntis kong pamangkin. 3 feet lang ang layo ko. At ako na. Suot ko ang sapatos ko sa trabaho para komportable. Sinagot ko ang mga tanong ni attorney. Jocelyn, siniguradong maikli ang sagot at hindi ako tumingin sa kanila. Sa dulo, tinanong ako ni attorney. Jocelyn kung ano ang gusto kong iparating sa korte at sinabi ko ang linyang pinagpraktisan ko ng 3:00 ng madaling araw, ang pinakatotoo sa lahat. Wala ako rito para parusahan ng kapatid ko, Your Honor. Nandito ako dahil hindi kayang tumestigo ng mga anak ko para sa sarili nila. Kalmado ay isa ring wika. Fluent ako doon, buong buhay ko. Pero ngayon lang ito narinig ng buong pamilya namin. Ang abogado ni Melissa ay tinawag itong family misunderstanding na napalala ng kalungkutan at biglang nakahinga ng maluwag ang ibang pamilya. Tapos, tinawag ni Attorney Jocelyn si Benjo Bautista. Ang manood sa isang mabuting lalaking wasakin ang sariling imahe sa korte ay nakakapanlumo. October, 17 weeks, sabi niya. Ang discharge summary na nasa exhibit, peke ang tiyan sa jacket. Na-outvote ako sa pamilyang yan. Laging sinasabi ng biyenan ko na para lang sa walang pamilya ang therapy, na family heals family. Dapat lumapit na lang ako sa iba, pero natalo ako sa boto. Tumestigo si Investigator Mendoza. Ipinakita sa screen ang litrato ng Unit 214. 19 na tao sa loob ng korte ang nagpigil hininga. Ang crib, ang ulap, ang printout, ang bahay, DSWD report, at ang 5,000 pesos na kontrata ni Mama Lourdes. Stalking, mail theft, violation of protective order, sabi ni Mendoza. Sa gitna ng lahat ng ito, pinapanood ko ang kapatid ko. Nakaupo siya ng perpekto at kalmado. Pinapanood ang nursery niya sa screen na inilatag sa korte at may binubulong siya, paulit-ulit. Mula sa likuran, narinig ko rin, 17 weeks, 4 days. 17 weeks, 4 days. Hindi ito depensa, kundi rosaryo niya. Sa loob ng ilusyon niya, nasa hallway pa rin siya ng ospital noong Oktubre, nagbibilang. Gusto kong maawa sa kanya, Diyos ko. Tapos, tinanong ng judge kung gusto niyang tumestigo. Tumayo si Melissa at ngumiti. Magaling siya sa unang 90 segundo. Composed, kalmado, mukhang biktima. Kinwento niya ang sakit at paglayo namin bilang magkapatid. Tapos, kailangang itanong ng abogado niya ang tanong na magpapakitang tao sa kanya. Alam ba niya na yung nasa storage ay patungkol sa mga pamangkin niya? Tumingin si Melissa sa screen. Naka-freeze pa rin sa mga letrang Helena at Hazel sa pader. At bumigay na siya. Nagtanggal ng maskara. Saan pa tutukoy yan? Kwarto nila yan ah. Tahimik niyang sabi. Tumayo siya.
At kasabay ng pagtaas ng boses niya, nawala ang 30 taong ilusyon. Sa akin naman talaga dapat yan eh. Ninakaw niya. Nakita niya akong nawalan tapos siya kumuha ng 2 kasi lahat na lang kinukuha niya. Tinangka siyang pigilan ng abogado niya. Itinabig niya ito. Pumukpok si Judge Hollis ng gavel. Order in this court! At lumingon si Melissa sa akin at tinuro ako. Walang kutsilyo ngayon. Nanginginig na daliri lang. Parehong direksyon. Sentro ng katawan ko. At sumigaw siya ng linyang narinig ko noong Pebrero. Araw ko! Dapat ito! Araw ko to! Inilabas siya ng mga bailiff sa korte na sumisigaw pa rin. Nang aminin niya lahat habang sumisigaw, ipinako na niya ang sarili niya, on the record, sa harap ng 2 niong na, saksi na nakakakilala sa kanya, simula ng ipanganak, napaupo na lang ang abogado niya. Hindi ako gumalaw, naintindihan ko na ang lahat. Buong buhay siyang naghihintay na tingnan lang siya ng pamilya. At sa huli, nakuha niya, yung last performance niya, at walang pumapalakpak, at hindi niya alam ang pinagkaiba. Matapos ang 20 minuto sa loob ng chambers, lumabas si Judge Hollis. Boses niya parang pintong sinasara. Permanent Order of Protection, PPO, 1 taon, pwedeng i-renew. Bawal nang lumapit sa akin, kay Tristan, o sa mga bata. Kahit ipadaan sa ibang tao, bawal. Bawal ang susi. Ang ibang criminal cases ay aasikasuhin sa hiwalay na hearing at ire-require ang mandatory psychiatric evaluation. Tapos inalis ng judge ang salamin niya. Tiningnan si Mama Lourdes sa second row. At bumigat ang buong kwarto. Mrs. Manalo, hindi kayo kasama bilang respondent dito ngayon, kaya wala akong ibababang utos laban sa inyo. Pero ang pangalan niyo ay nakasulat sa lahat ng aspeto ng kasong ito. Proxy account, 31 logins, at kontrata sa upa. Hindi nakarating ang pamilyang ito rito na tinutulungan ninyo kundi kayo ang naging tulay. Kayong bahala, at kayo na rin bahalang maghusga. Yun na yon. Lahat. Paglabas sa hallway, nahati muli ang pamilya. Umatras ang mga tita ko palayo kay mama. Umabante palayo na parang nakahawak sa mainit na kalan. Tumawid sa linya si Danica. Nakalimutan ang phone. Umiiyak. Kat, pasensya na. Nang paulit-ulit. Naiwan si mama na nakatayo. Nang mag-isa sa pinto ng korte suot ang asul na suit niya. At tinawag ang sariling kamag-anak. Nililigtas ko lang ang pamilya natin, sabi niya. Walang sumagot sa kanya. Tita Carmen at Tristan ang umalalay sa akin sa labas. At sa likod, boses niya lang ang nag-i-echo. Paglabas, malamig at malakas ang hangin ng Nobyembre sa kalsada at inayos ni Tristan ang collar ko na parang tinatakpan ng anak niya. Sa kabilang parking lot, nakaupo si Benjo sa loob ng kotse niya. Nakapatay ang makina, noon niya nasa manibela. Kumatok si Tita Carmen sa bintana ni Benjo dahil si Tita Carmen yan eh. Tumayo ako ng 1 minuto. Hawak ang railing, at tiningnan uli ang korte, kung saan isang umaga ko napatunayan sa harap ng batas na tama ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 32 taon, 9 buwan, 60 true insidente, 31 logins, 2 notebook, 1 canary, 1 judge. Ang kutsilyo ang hindi pala nakakatakot na parte. Sumakay kami sa pickup at umuwi sa mga anak namin. 6 na linggo na mula noong hearing. Nire-record ko ito mula sa isang bahay na hindi nyo pa nakikita, sa isang lungsod na hindi ko pa pangalanan 2 oras mula Marikina. Ibinenta namin ang bahay namin sa Lilac kinabukasan din. Iniyakan kami ni Aling Rosa at ipinaliwanag ang lahat sa mga bagong may-ari. May ospital na ring kumuha sa akin dito, na parang sakto sa lahat ng hinahanap ko. Hindi kami tumakbo. Pumili kami. May pinagkaiba iyon. Ang tumakbo ay dahil lumalayo ka. Ang pumili ay ang lumalapit ka sa mga taong mahalaga, at sila ngayon ang natutulog sa nursery na ipininta namin dito. Walang ulap, walang pangalan sa pader. Malalaman din ng ibang tao ang pangalan nila sa tamang paraan. Noong Desyembre, nag-plead guilty si Melissa. Conditional agreement, inpatient psychiatric treatment sa mental hospital, kung saan ipinaglaban ito ng abogado niya, at hindi na ako tumutol dahil iyon lang ang totoong kwarto na pwedeng tumanggap kay Melissa sa loob ng 35 taon. Lumabas sa resulta, delusional disorder dahil sa labis na kalungkutan at 6 na nakunan na itinatago sa loob. Ang treatment ang naging parusa niya. Ang akin ay, isipin na kung may nagsabi lang ng doktor imbes na shower noong Oktubre pa lang, sana wala kami ngayon. Nag-file ng annulment si Benjo
at lumipat sa Cebu malapit sa kapatid niya. May ipinadala siyang sulat. Walang return address, card lang ng Shell gas station na may ibon. Sabihin mo balang araw sa mga bata, sinubukan ng Tito Benjo nila. Susubukan ko. Isasali ko siya sa kwentong sasabihin ko sa kanila. Dahil ipinaglaban niya kami noong araw na iyon at umamin siya sa ilalim ng panunumpa. Naibalik ang mga gamit sa Unit 214. Ipinamigay ko na lahat sa isang women's shelter. Walang kasalanan ng mga baby crib. Ang pader, si Kuya Gary na nagpintura para ibalik ito sa dati, hindi ko na kinailangang hingin pa. Sumusulat pa rin si Mama sa akin, minsan isang buwan gamit ang papel niya. Nagpadala sa bagong address ko, hindi ko alam paano niya nalaman at wala akong pakialam. Hindi ko binabasa at hindi ko rin sinusunog. Inilalagay ko sa isang shoebox sa tuktok ng cabinet, isinulat ko ang petsa at inirecord tulad ng dati. May mga pinto na hindi mo na dapat isinasara ng malakas. Humihinto ka na lang na tumayo sa harapan ng mga ito. Ito ang huling bagay na alam ko ngayon na hindi ko alam noong baby shower. Ang pagmamahal na walang hangganan ay hindi pagmamahal. Ito ay isang waiting room. Uupo ka dyan buong buhay mo, hawak ang papel mo, hanggang sa may mas taong may sakit pa na kukuha ng upuan mo. Ito ang kwento ko. Isang cake knife, 31 logins, at 2 pangalang ipininta sa pader na sana hindi niya nalang nalaman. Kung ipinaalala nito na i-check kung sino ang may access sa buhay nyo, account nyo, at kapayapaan nyo, gawin nyo yan ngayon din. Huwag bukas. At i-share ito sa isang taong laging nagpaparaya para lang tahimik ang pamilya kahit na siya ang napapahamak.